Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Senator Risa Ontiveros bumuelta sa palabang Facebook post ni suspended Bamban Mayor Alice Go. Hamon pa niya sa alkalde, dumalo na lamang sa pagdinig. Hindi kami fixated sa'yo. Allergic lang kami sa mga sinungaling. Ilang paliparan sa buong mundo, kabilang ang NAIA, apektado ng aberya sa system ng Microsoft, pati online banking at linya ng komunikasyon naputol din. Dalawang low pressure areas parehong naging bagyo ngayong gabi. Dating OFW na bumili ng mga bahay at nag-invest ng mahigit 2 milyong piso, nabudol, pati love life ng biktima, inagaw ng scammer. Sa Tacloban, pare, ninakawan ng halos 1 milyong piso. Ang may kasalanan daw, mga sakristan. Sa showbiz, Bini blooming sa bagong cover ng isang international magazine. At ang kaibigan naman ng Bini na si SB19 Justin, mala short film ang bagong music video. Bumuelta si Senadora Risa Ontiveros sa palabang Facebook post ni suspended Bamban Mayor Alice Go. Ayon kay Hontiveros, allergic sila sa sinungaling gaya ng alkalde. Para magkaalaman daw, humarap na lang si Go sa pagdinig ng Senado. Narito ang aking report. Special mention sa Senator Risa Ontiveros sa pinakabagong Facebook post si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Kabilang daw si Ontiveros sa mga tila fixated o mainit sa alkalde. Buwelta naman ang senadora. Hindi kami fixated sa'yo. Allergic lang kami sa mga sinungaling. Nagsinungaling ka tungkol sa koneksyon mo sa Pogo. Nagsinungaling ka tungkol sa pagkatao mo. At kada login mo sa Facebook, may bago ka na namang iniimbento. Hindi rin bumenta kay Hontiveros ang paulit-ulit na sinasabi ng kampo ni Go na matinding pagod at trauma ang nararanasan ng alkalde kaya hindi siya makadalo sa pagdinig ng Senado. Prioridad daw ni Mayora ang kanyang peace of mind. Paano ka magkakaroon ng peace of mind kung palagi ka nalang iiwas sa mga tanong? Mayor Alice Go o Go Huaping, mas marami pa kayong post sa Facebook kaysa pag-attend sa Senate hearing. Muli ring pinabulaanan ni Mayor Go na may Chinese passport siya. Itinanggi niyang siya ang nasa likod ng mga natatanggap na death threat si Senator Win Gatchalian. Matatanda ang sinabi ni Gatchalian na isang vlogger ang nagsabing inutusan umano ni Go ang kanyang mga tauhan para patahimikin sila ni Hontiveros kapalit ng kabuuang 10 milyong piso. Panawagan naman ng ilang senador kay Mayor Go, sumurrender na lamang siya at magbigay na ng testimonya sa susunod na pagdinig ng Senado. Oras naman daw kasi na masagot niya ang lahat ng tanong sa kanya, hindi na niya kailangang ma-detain pa ng matagal dito sa Senado. Hirit naman ni Senate President Chis Escudero, walang karapatan si Mayor Go na diktahan ng Senado. Baka may tinatago lang daw ang alkalde kaya hindi siya nagpapakita. May prinsipyo sa batas na flight is evidence of guilt. Ang kawalan ng kagustuhang sumuko at voluntaryong magpakita at sumagot sa mga simpleng katanungan, bagaman hindi sa pinapwersang umamin, ay pagpaparahil ay may tinatago siya. Isang linggo na simula nang ilabas ang arrest order laban kay Go. Kaya ipinag-utos na raw ni Escudero sa Office of Sergeant at Arms na makipag-coordinate sa ibang law enforcement agencies gaya ng NBI at PNP para maipatupad ang arrest order laban kay Go at 7 iba pa. Sa kabila niyan, hindi na raw magugulat si Escudero kung sakaling totoo ang teorya ni Gatchalian na nakaalis na ng Pilipinas si Go. Hindi po ako spy. Mula paliparan, linang komunikasyon at pati online banking apektado po ng global cyber outage na hanggang ngayon ay hindi pa rin naayos. Pero hindi raw yan tuturing na cyber attack. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Out of service ang maraming computer sa iba't ibang airport abroad. Wala ring internet connection, kaya parang saglit na tumigil ang mundo.
Sa Madrid, Spain, paikot-ikot ang pila ng mga pasahero sa check-in counter sa haba. Hindi rin normal lang matagal na pagkatenga ng mga eroplano sa airport sa New Jersey sa Amerika. Stranded naman ang mga pasahero sa India. Dahil down ang system, sulat kamay ang ibinibigay na boarding pass. Nagka-power outage din sa Paris Disneyland. Ang British news channel na Sky News naman, hindi naka-ere sa TV. Pati linya ng komunikasyon, naputol. Nagsara muna sa Australia ang physical stores ng Telstra na pinakamalaking mobile network doon. Ang checkout counter sa ilang supermarket, nagsara rin. Hindi lang sa ibang bansa nagka-problema. Sobrang haba rin ng pila sa NAIA kanina. Walang makabiyahe dahil down ang system. Ang Cebu Pacific, nag-abiso sa mga pasahero na meron silang technical issues. Kaya mano-mano raw ang pagproseso sa mga pasahero na posibleng magdulot ng delay. Ang AirAsia, biglang nag-reboot ang mga makina kaya may aberya sa check-in at online app. Pati banking system, apektado. Down ang online banking apps ng BDO, RCBC at Metrobank. Ang tanong ng netizens, anyari? Ang lahat ng aberya sa flights, media, bangko at telecoms dahil sa global cyber outage. Bigla raw pumalya ang Microsoft system na ginagamit ng karamihan ng mga kumpanya sa buong mundo. Nag-ugat ito nang maglabas ng update ang CrowdStrike. Ang CrowdStrike ay isang IT security platform na tumutulong mapigilan ng cyber attacks. Pero naapektuhan din ng update ang system ng Microsoft. If yung CrowdStrike mo nga is running on Windows, no, tatamaan ka. So in other words, the problem is not directly Microsoft, but if this CrowdStrike agent nga is running on your Windows, may apektado ka. Hindi naman apektado ang mga ATM dahil ibang software ang ginagamit nito. Sa pre-recorded message and technical support ng CrowdStrike, Thank you for contacting CrowdStrike support. CrowdStrike is aware of reports of crashes. kinumpirma nila ang pag-crash ng window hosts. Inaayos na raw nila ang issue. Ang Department of Information and Communications Technology minomonitor ang global outage na sanhi daw ng palpak na upgrade. Wala raw naapektuhang sistema ng ahensya dahil iba ang gamit nilang cybersecurity service provider. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa ngayon, balik normal na po ang online banking ng BDO. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas patuloy na minomonitor ang outage na nakaapekto sa financial sector. Ganap nang naging bagyo ang dalawang low-pressure area na minomonitor ng Pag-asa. Huling namataan ang dalawang bagyo sa kanluran ng Batangas at silangan ng Eastern Visayas. Tinawag itong bagyong Butchoy at bagyong Karina. Una na itong nagpaulan at nagpabaha sa ilang lugar sa Luzon at Visayas. Nagsumbong sa NBI ang mga inalok na magbenta ng kidney. Ang isa sa kanila nagkakomplikasyon dahil kinuha raw ang mas healthy niyang kidney. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Mahigit isang linggo matapos ang raid na yan sa bahay kung saan naabutang nagpapagaling ang ilang ka-o-opera lang na nagbenta ng kanilang kidney sa San Jose del Monte, Bulacan. Dumulog ngayon sa NBI ang dalawang biktima ng kidney for sale. Isa na riyan si Marie na ibinenta ngayong taon ang kanyang kidney sa halagang 200,000 pesos. Pero tila nagoyo siya dahil ang kinuhang kidney ay yung daw healthy. Kaya ngayon, nakararanas siya ng mga komplikasyon. Isa pang inalok na magbenta si Gio. Naengganyo raw siya sa isang private group sa social media at nakipagtawaran pa nga sa presyo. Willing ka ba kung sa abroad gagawin yun sa yung pagpapa-opera, yung transplant ng kidney? Sagot daw nila lahat, visa, passport, tsaka lahat ng gagawin sa akin. Pwede bang 250 na lang kasi kami naman yung sasagot sa lahat ng yung gastos. Pero hindi natuloy ang pagbebenta ng kidney ni Gio dahil hindi tugma ang kanyang dugo sa bibigyan ng organ. Dahil sa mga ganyang illegal na gawain, tingin ng isang mambabatas, panahon na para muling pag-aralan ng Organ Donation Act. Lalo't base sa datos ng World Health Organization, isang Pilipinas sa global hotspots ng organ trafficking. Kailangan po magkaroon tayo dyan ng mekanismo para ma-determine, no, kung ito ba talaga ay voluntary, willing, okay? Willing talaga ba yung tao? Okay? At yung sinasabing compensation, ano ba talaga yung naging usapan dyan and everything, no? Kailangan natin po itong tingnan talaga ng maayos, no? Napaka-blank kasi ng batas natin ngayon.
Ngayon, inihain sa Kamarang House Resolution number 1803 para magkaroon ng pangilang naturang batas. Kung maisa sa batas yan, posibleng mas mabigat ang haraping parusa ng 3 inaresto sa raid noong July 11. Inihahanda na rin ng NBI ang mga hakbang para isabpina ang mga doktor na kasabwat umano ng mga inaresto. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Kalaboso naman ng isang lalaking nang halay daw at nangikil sa babaeng nakilala niya sa isang dating app. Ang suspetsya ng pulisya, posibleng may iba pa siyang nabiktima. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Ilan na biktima mo? Magsabi ka na totoo! Ilan? Siya lang? Bakit mo ginawa sa kanya yun? Sinermonan ni DILG Secretary Benner Abalos Jr. ang lalaking inaresto sa entrapment operation sa Parañaque kaninang madaling araw. Inireklamang suspect na si alias Nonoy dahil sa panghalay umano sa 19 anyos na babaeng nakilala niya sa isang dating app. Nangikil pang suspect sa biktima para hindi niya ikalat ang masiselang larawan nito. Nagsumbong naman ang pamilya ng biktima kay Secretary Abalos, kaya nagkasan ng operasyon ang mga pulis. Biktima ka ng babae, magkakaasa ka. Hihinga mo pa ng pera. Inaalam na ng mga pulis kung may iba pang nabiktima si Nonoy. Yung kanyang mga telepono is right now under forensic. No? Inaalam dahil titignan dahil mga telepono, mga video, mga nakahubad dito, titignan na po lahat yan. Ititrace at itatry tawagan kung meron man. Inamin ni alias Nonoy na may nangyari sa kanila ng biktima pero hindi raw yun rape. Pare po namin ginusto po. Hinatid ko pa nga po siya pa uwi. Naisipan daw niyang manghingi ng pera nang naramdaman niyang nanlamig sa kanya ang biktima. Nakakaramdam ako na wala siyang interest. So yun, sabi ko, bigyan na lang niya ako ng pera para di na kami magkikita, ganun. Akala ko okay lang sa kanya. Ayun, hindi pala. Ayon pa kay alias Nonoy, ang biktima ang kusang nagbigay ng mga larawan. Hindi naman bumenta sa mga pulis ang mga palusot na yan, kaya sa kulungan pa rin ang bagsak niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Issue sa agrikultura, edukasyon, iligal na pogo at ang tensyon sa West Philippine Sea. Yan ang inaasahang tatalakayin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Sa dami ng issue, masahaba raw ang talumpati ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kumpara sa dalawang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, baka raw mas mapahaba ngayon ang kanyang talumpati. Marami raw kasi siyang gustong sabihin, bagamat hindi na muna niya idinetalye pa. Ang sigurado, tapos na ang SONA speech ni PBBM pero aayusin pa raw niya yan ngayong weekend. Nakaabang din sa bawat salitang sasabihin ng Pangulo ang iba't ibang sektor. Gaya na lang ng agricultural group na ang gusto raw marinig. Ibasura niya lahat yung mga polisiya na nagbubukas sa ating palengke sa pagpasok ng mga imported. Ang laki-laki ng budget ng gobyerno pero hindi niya inilalaan para sa pagpapalakas ng ating lokal na produksyon. Umaasa rin ang mga mangingisda na tatalakayin ng Pangulo ang epekto sa kanila ng tensyon sa West Philippine Sea. Panawagan namin, ayusin ang problemang ito dahil nagpapalala ito sa gutom ng ating sektor. Nagbabawas ito ng malaki sa pagkain ng ating mamamayang Pilipino. Ngayon namang bago, ang DepEd Secretary ni PBBM umaasa rin ng mga grupo ng mga guro na kasama sa plano ang pagpapataas sa kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Panawagan nila mas mataas na sahod sa mga guro. Doblehin ang budget sa edukasyon, gawin itong 6% ating GDP. Tanggalin po, i-rechannel na yung lahat ng confidential and intelligence funds sa social services. Maging ang mga senador may kanya-kanya ring inaabangan sa SONA. Si Senator Amy Marcos, usapin ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang gustong mabigyang pansin. Sana yung cost of living talagang tumbukin na once and for all sa maayos at pangkalahatang programa. Bukod sa inflation, umaasa naman si Senator Mig Zubiri na pag-uusapan din ang aumento sa sahod at ang panawagang iban ang pogo sa bansa. Si Senate President Cheese Escudero naman ayaw pangunahan ang sasabihin o hindi sasabihin ni Pangulong Marcos. Mas mainam daw na makinig muna bago magkomento. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Susunod, pari sa Tacloban City, ninakawan ng halos 1 milyong piso ang mga salarin, 3 sakristan. Mahigit 2 milyong pisong investment ng isang dating OFW nabudol. Pati ang kanyang boyfriend, inagaw ng scammer. At silipin ang intense na bakbakan ni Song Kang at Lee Do Yoon para sa Sweet Home finale. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ninakawan ng halos 1 milyong piso ang isang pari sa Tacloban. Ang may kasalanan ang 3 niyang sakristan. Base sa investigasyon, kinuha sa cabinet ang bag na naglalaman ng 900,000 pesos. Isa sa sakristan ang nakakita sa mga sospek na bit-bit ang pera at agad isinumbong sa pari. Ayon sa mga pulis, nagastos na ng mga sospek ang bahagi ng pera. Nabawi ang ilang gamit na binili nila pero hindi pa nahuhuli ang mga sakristan. Nakahanda naman daw ang pari na patawarin ang mga sospek. Mahigit 2 milyong pisong pinambili ng mga bahay at pinang-invest ang nabudol sa isang dating overseas worker. Ang matindi pa, pati ang kanyang nobyo, inagaw daw ng scammer. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. May 3 house and lot na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos at may 450,000 pesos na investment sa negosyong bigasan. Yan ang ipinundar ng dating OFW na si April para sa future niya at ng kanyang pamilya. 2021 pa nang bilhin niya sa 2 agent ang mga ari-arian. Pero ang nakapanlulumo, ang 2 bahay na inakala niyang kanya, nakasanla pala sa iba. At hindi lang sa isang tao, kundi sa 20 tao. Hindi niya raw inakalang maloloko siya. May document siya pinapakita eh. Nagpunta pa po kami sa Manila sa abogado na may pinakita sila na etong document nito is legit. Lahat po, certified true copy yung mga pinapakita nila. Tapos may pinapakita silang tax declaration. Nasayang lang ang pagtatrabaho niya abroad dahil napunta sa wala ang kanyang investments. Ang masaklap pa, pati ang kanyang live-in partner, inahas ng nanloko sa kanyang ahente. Hindi ko alam na unti-unti naman niya inaakit yung kinakasama ko. No, hanggang sa iniwan ako nung kasama ko, nagiwalay kami. So naging sila. Tapos eto naman yung kinakasama kong matanda, nakuhanan din niya ng millions. Sa laki ng nakulimbat ng mga nambudol kay April, nagsumbong na siya sa NBI. Naghain na rin siya ng kasong estafa at falsification of documents laban sa 2 agent at isa nilang kasabwat na nagpakilalang abogado. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Patay matapos kumain ng tahong ang isang senior citizen sa Samar. Galing daw ang tahong sa baybayin ng Zumaraga na may red tide warning. Pagkatapos kumain, nakaramdam siya ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at nahirapang huminga. Kasunod niyan, muling nagpaalala ang Bureau of Fisheries sa mga residente sa Samar na huwag munang kumain ng kahit anong klase ng tahong mula sa mga baybaying apektado ng red tide. Milyon-milyong pisong shabu ang nasabat sa isang bahay kubo sa Northern Samar. Kabi-kabilang droga rin na kumpiska sa magkakahiwalay na bypass operations. Nagbabalik si Ian Suyu. Nakumpiska ang bloke-blokeng marijuana sa bypass operation sa Cubao, Quezon City kagabi. Nagkakahalaga ang mga ito ng halos 7 milyong piso. Nakuha ang mga droga sa lalaking driver ng van for rent pero umi-extrang big-time courier ng droga. Ayon sa mga otoridad, galing pa sa Mountain Province ang mga marijuana. Inamin ng suspect na tagahatid siya ng droga at binabayaran siya ng 1,000 piso kada bloke. Arestado ang isang high-value individual sa Batangas Port sa Batangas City noong Miyerkules. Nakuha sa kanya ng PIDEA ang kalahating kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos.
Timbog ang isa pang high-value target sa Cotabato City nitong Miyerkules. Nakuha mula sa kanya ang 2 sachet ng shabu na may halagang higit 1.3 million pesos. Ayon sa PIDEA, nagbabagsak ng droga ang suspect sa Cotabato City at ilang bayan sa Lanao del Sur. Tumambad naman ang higit 50 milyong pisong halaga ng shabu sa abandonadong kubo sa San Isidro, Northern Samar noong Linggo. Base sa investigasyon, nakadiskubre ng shabu sa kahon ang anak ng may-ari ng kubo at kanyang mga kaibigan. Napagkamalan nila itong tila tawas kaya tinago na lang sa kubo. Kalaunan ay lumipat ng bahay ang kanilang pamilya sa kabundukan at inabandona ang kubo. Iniimbestigahan ngayon kung saan galing ang droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Swerte ka kung meron kang work-life balance. Kulelat kasi ang Pilipinas pagdating dyan. Paano ba yan maa-achieve kung kailangang kumayod ng kumayod? Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Sa mga working people dyan, na-a-achieve nyo ba ang work-life balance? Batay sa pag-aaral ng international recruitment and placement firm na Remote, kulelat ang Pilipinas dyan. Sa 60 bansa sa mundo, pang 59 tayo na may score na 27.46 out of 100. Halos konti ang diferensya sa 16.15 ng Abuja, Nigeria na pandulo sa listahan. Pero gaano nga bang kahalaga ang work-life balance o ang pagbabalanse ng trabaho at pag-enjoy sa buhay? Ayon sa psychologist na si Dr. Joan Mary Farial, mahalaga ito dahil dito nakasalalay ang pagiging produktibo ng isang empleyado. Kasi alam natin na pag tayo ay puro work at hindi kaagad naagapan ang mga sources of stress sa ating workplaces, ito ay pwedeng magdulot into having symptoms of burnout. Burnout in the workplace is a real problem. In fact, ito ay kinoconsider ng World Health Organization as a totoo na concern among employees. Other forms of mental health concerns, pag ang stress ay nagpapatuloy, anxiety, maring nagkakaroon ng mga anxiety attacks, panic attacks, anger management issues can also be a problem or a concern, and symptoms of depression. Pero sa Pilipinas, nakikitang malaking hamon ang work-life balance dahil na rin sa lagay ng ekonomiya at estado ng buhay. Tulad ni Eduardo na nagdodoble kayod bilang tricycle driver at katulong sa karinderya. Ito lang daw kasi ang kaya niyang trabaho, lalo't senior citizen na siya. Kulang ma'am kasi kikitain namin isang araw. Yung malinis namin, 200 lang eh. Maraming Pilipino rin ang mas pinipiling magtrabaho 7 araw sa isang linggo para mas lumaki ang kita at masuportahan ang pamilya. Tulad ni Jason na call center agent. Hindi na ako nagdi-day off. Actually, day off po kasi namin Sunday. So hindi na ako nag-day off kasi sayang po kasi overtime po kasi. Kaya minsan, pag alis ko sa bahay, anak ko tulog pa. Pag uwi ko, tulog din. Kaya minsan ko na lang banding ba? Payo naman ng eksperto sa mga employer, tiyaking nabibigyan ng sapat na benepisyo ang kanilang mga empleyado at tamang oras sa pagtatrabaho na naaayon sa batas paggawa. Kaya kailangan aware tayo kung kamusta ang ating mga employees, kamusta ang relationship sa trabaho, kasi of course, prevention pa rin is better than cure. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Showbiz tonight na tayo. Ramdam na ramdam ang kirot sa breakup scene sa High Street ng Team Poch played by Zijan Haranilla at Miggy Jimenez. I'm sorry, but we have to end the relationship. May iba ba? Sino yung kasama mo sa trabaho mo? Nagising na lang ako. Wala na ako naharamdaman para sa'yo. Pwede ba yun? Intense at tagos sa puso ang pag-iyak ni Tim habang tinatanong niya si Poch kung bakit siya na-fall out. Trending yan ngayon kaya maraming fans ang napabilib sa aktingan ni Zijan at Miggy. Hanggang dito na lang kaya ang love story ng Team Poch? Yan ang tutukan natin sa High Street, 9:30 p.m. sa Toda Max Primetime 5 ng TV5. Eto pa,
Bentang-benta kina Deadpool and Wolverine stars Hugh Jackman at Ryan Reynolds ang kanal humor ni Donnie Pangilinan at Kong TV. Panoorin natin ang full interview sa report ni MJ Marfori. Natatawa pa rin sina Hugh Jackman at Ryan Reynolds nang dumating sina Kong TV at Donnie Pangilinan. Pero ano to? May tensyon? Ako muna magsasalita. Sabi mo sa akin, ito yung gagawin mo tapos hindi ako muna. We can hear you. Yeah. And then you. Tapos ikaw. Ako muna. O sige, ano gusto mo gawin? Gawin mo na. Napasorry na lang tuloy sina Hugh at Ryan. Let me just start with I'm sorry. Yes, I'm sorry for whatever happened. Pero nang umarangkada na ang tanungan. How are you? Concerned. Wary. Nailed it. Next question. We're just messing with you. we're big guys. fans. We're big fans. That's just to break the ice. Just to break the We ice. work in Si Donnie bumigay na. Pero si Kong in character pa rin. In fairness, ang kanyang tanong kay Ryan, paano maging isang mabuting daddy? I recently just got married. You did? Yeah, and me myself, I have a 2-year-old son. Yes. I have a 2-year-old son. Yes. And I heard from you that you're a terrible father. So, any advice you do so I don't end up like you? Ang makulit na tugon lang dyan ni Ryan. Any advice you... Michelle, I said it once. Michelle, contain your client. You know, I think you just want to value and prize external accomplishments instead of bringing them home for yourself. Just try to stay away as much as possible. Ang biro na yan ni Ryan, base sa nauna niyang pahayag sa kanilang press event. My daughter's best friend in the whole world in New York City is from Seoul. And they're devastated that I didn't bring them with me because I'm cruel, heartless, and a terrible parent. Hanggang sa bago matapos ang interview, sinubukan ni Kong na hindi matawa. Pero kahit siya, hindi umubra. Sa kulit ni na Hugh at Ryan. When you smile, does it make a cracking sound? Who's most likely? You saw that. I saw joy in your eyes. Watch that, replay that. Yes, there was joy in his eyes. You despicable. It's over, career is over. No, with dimples too. I see some dimples. Ang masayang moment na yan, tinapos nila sa isang Gen Z selfie tutorial. Sa July 24 na showing ang Deadpool and Wolverine sa mga sinihan nationwide. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Diyan lang kayo mga kapatid dahil may ichichika pa ako mamaya. Susunod, Hulk Hogan o eksena sa kampanya ni dating US President Donald Trump. I said, let Trumpomania run wild, brother! Same-sex couple sa South Korea na iyak ng kilalanin ng kanilang karapatan sa health insurance benefits. At ang kwelang Jabberwockies-inspired outfit ng nation's girl group na Bini sa airport. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Formal ng pambato ng Republican Party si dating US President Donald Trump para sa presidential elections sa Nobyembre. Habang ang mga kapwa-Democrat ni US President Joe Biden, pinaatras na siya sa pagtakbo sa pagkapangulo. Narito ang Frontline News Abroad. I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America. Formal nang tinanggap ni dating US President Donald Trump ang nominasyon sa kanya ng Republican Party para maging pambato sa presidential elections. Kabilang sa mga sumuporta sa kanya ang professional wrestler na si Hulk Hogan na umagaw pa ng eksena on stage sa Milwaukee, Wisconsin. Enough was enough! And I said, let Trumpomania run wild, brother! Nag-flying kiss naman sa kanya si Trump.
Bukod dyan, hinalikan din ng dating presidente ang uniforme ng rescuer na namatay matapos ang tangkang pagpatay kay Trump sa campaign rally noong Sabado sa Pennsylvania. Sa kabila niyan, lalong lumakas at umingay ang kampanya ni Trump. Habang ang kalaban niyang si US President Joe Biden, hinihikayat ng mga kapwa niya Democrat na bitawan ang pagkandidato at pumili ng ibang pantapat kay Trump. Maugong na nananawagan niyan si dating US House Speaker Nancy Pelosi. Wala pa namang pahayag dyan si Biden dahil naka-isolate siya matapos tamaan ng COVID-19. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Ipinagtibay ng Korte Suprema sa South Korea na dapat ding makatanggap ang same-sex couples ng health insurance benefits na binibigay sa mga mag-asawa. Kinatigan ng korte ang gay couple na pinagkaitan noon ang nasabing benepisyo ng isang health insurance agency. Diskriminasyon raw ito sa sexual orientation ayon sa Chief Justice ng South Korea. Naiyak naman sa tuwa ang gay couple na nagsagawa ng sarili nilang wedding ceremony. Bagay na hindi legal sa South Korea. Abangan ang dating magkakampi na sina Song Kang at Lee Do-yeon na magtatapat sa finale ng Sweet Home. At BTS Jimin, swag and cool sa official music video ng kanyang latest single. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mula sa dating magkakampi, magkalaban na ngayon sina Song Kang at Lee Do-yeon sa finale ng Sweet Home. 개처럼 도망만 다닐 거야! 그보단 네 방법. Alive with superhuman powers sa Season 3 ang karakter ni Do-yeon. Nakalaban niya ang bidang si Song Kang. Ayon sa kanilang direktor, epic finale ang handog ng Season 3 ng Sweet Home. Showing na yan ngayon sa Netflix. Eto pa, naranasan niyo na bang ma-friend zone? Ganyan kasakit ang hugot ni SB19 Justin sa bago niyang kanta na Kaibigan. Yan at iba pa sa report na to. Ang lalim ng hugot ni SB19 member Justin. Ito ang bago niyang single na Kaibigan. At gaya ng title, kwento ito ng taong na friendzone ng minamahal niyang best friend. Sinong relate dyan? Bakit ba ganito? Para bang may tinatago? O kaibigan ko na nagpabago pag ako'y kinakausap. Pero bukod sa angelic voice ni Ja, ibinida rin sa music video ang galing sa pag-arte ng bunso ng SB19. Sabihin mo lang sa akin, gusto mo pumunta sa malayo. Samahan kita. In fairness, feel ni Ja ang pakiramdam ng na-friendzoned with matching pag-iyak pa sa dagat. Ramdam ang sakit hanggang dulo ng music video. Ngumiti habang nakatiti at umakas ang luha sa aking pakikinig. Kaya naman pinusuan niya agad ng 18s at meron agad more than 200,000 views in just 18 hours. Pero wait, there's more. Konektado ang kantang Kaibigan sa unang single ni Justin na Surreal. Iba talaga ang creative skills ng bunso ng SB19. Speaking of Kaibigan, nabighani naman ang friends din ni Justin na Bini sa cover ng isang magazine sa Dubai.
True to its theme, blooming ang nation's girl group sa isang desyerto. Highlighted din ang fierce concept ng beanie sa kanilang makeup and outfit. Bukod sa magazine cover, agaw pansin din ang beanie sa airport kanina papuntang General Santos City. Imbis kasi na face mask, buong maskara ang sinuot ng grupo with matching khaki hoodies pa. Laro! Matatanda ang pinunan ng ilang netizens ang pagsusuot ng face mask ng grupo sa Cebu last week. Nasa Gensan ngayon ang grupo para sa kanilang Beanieverse concert doon. Sa K-pop naman, all out sa pagiging swag and cool si BTS Jimin sa bago niyang kantang Who. On point din ang dance moves ng Bangtan member sa isang street with neon lights. Puno rin ng hugot ang kanta na may temang Waiting for Someone. Bahagi ang kantang Who ng kakalabas lang din na album ni Jimin na Muse. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lepon. Happy Friday mga kapatid! Para naman sa ating pabawang Pampa-Good Night, umani na positibong reaksyon ng bagong airline staff sa Australia. Hindi hadlang ang kanyang kapansanan para magsilbi sa mga pasahero. All smiles ang isang babae sa kanyang red uniform. Sa kabila ng pagkakaroon ng Down syndrome, magiliw siya bilang receptionist sa airport. Part-timer siya sa isang Australian airline. Bukod sa bagong empleyado, pinuri rin ang airlines sa pag-hire sa babae at sa pagiging inklusibo. So, you mean yung interview kay Ryan Reynolds siya kay Hugh Jackman, akala nila totoo yung interview na yun? Yes. Mukha naman eh. Na-concern talaga, na-concern nga raw sila din. Oh, subukan natin yung ganung interview pag senatorial candidates na Oh, no? Yung mga anchors parang nag-aaway bago. Siguro sila, ano nangyayari dito? Tapos yung isang mabigat na tanong na, how are you? Are you? Ganon. Pwede. Aabangan ko yun, sir. Dapat Tama. ikaw yung magtatanong ng how are you. Gusto ko yun. Yung the usual mo pa na titingin ka pa sa laptop mo tapos may babasahin ka pa mga facts. Tapos ang tanong mo lang pala, with that, how are you? Yan po, pwede. 5 minuto. Pag-imay sa malaking headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si May Andos Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Hanggang sa Lunes mga kapatid, magandang gabi.